Natalo ka lang. Natalo lang yung bata mo. Dahil gusto nyong makonvict si BP Sara. Natalo ka lang, Tito Soto. Hindi nasunod yung gusto mo. Maniwala. Kaya yan ang problema, mga kapatid. Dapat talaga, yung mga kamag-anak ng mga senador, hindi ina-appoint ng Pangulo ng Pilipinas. Kasi beholden na sila eh. Kita nyo yung 5. Lahat yan. Ha? Isa-isahin nyo. Si Gatchal yan. Ginawang DSWD yung kapatid. Si Barakel. Ano pala yan? Ayon kay Jason Sa, yung si Ontiveros, di ba? O meron din. Ito si Tito Soto, anak niya. MTRCB. Kaya todo pagtatanggol eh. Kasi pag hindi niya pinagtanggol, pati yung anak damay eh. Yun yung problema nyo. Yun yung problema sa ganyang sistema. Panay kamag-anak. Sanay kasi itong gobyerno na to, minano niya sa tatay niya yan, mga crony-crony. Yan, kitang-kita na natin ngayon. O asa na yung nagsasabi nga pala? Asawa pa ni Coco. Asa na nga pala yung nagsasabi na fake news. Pucha, kalalabasan yung nagpapalagana pala ng fake news. Ang pinipake news pala yung si BP Sara, sinisiraan, tapos si BBM inaangat. Kita nyo? Bintang nyo sa mga Duterte, sa inyo lumagapak. Ganyan talaga eh. Ngayon, wala na kayong bintang na fake news yung mga Duterte. Mga Duterte supporters. Ito lang po, no? Baka makalimutan ko lang to. Yung amnesty program covers the state of dissidents who died on or before May 31, 2022. So yung state tax po na tinatawag, nagkaroon po ng tinatawag na yung BIR, pinatatawad na lahat ng mga may utang sa state tax. Di ba yan yung nagtataka po ako, bakit wala pong sumisigaw sa mga dilawan at kakamping? Alam natin lahat sa mga Marcos, bakit naman sila aangal dyan? Pabor sa kanila yan. Di ba? Estate tax. Pag pinatawad mo, nagkaroon ka ng condonation o amnesty sa estate tax. Sino po kaya ang unang makikinabang? Di ba yan yung yan yung binabanat kay BBM nung tumakbo siya noong 2022? Naaalala ko lang. Tindi, no? Garapalan po, no? Gumawa kayo ng mga hakbang na ang mga makikinabang, mga sarili natin. Wala na pong tago-tago. Hindi po tinatago yan, pinapanawagan pa eh. Ang problema ko dyan, self-serving, correct. Napaka-self-serving. Ngayon, wala na silang habulin sa kanilang estate tax. Kasi may amnesty tsaka condonation eh. O ngayon, ang tanong. Ang tanong ko, nasa na yung mga maiingay sa 203 billion na estate tax ng mga Marcos? Nasaan na kayo? Dilawan, kakamping, makakaliwa, lahat yan tumututol eh. Sumisigaw yan ng estate tax eh. Bayaran mo muna mga taxes mo. Di ba yung sinisigaw nyo kay Marcos? Nasaan na kayo ngayon? Wala na. yan yung problema. Kaya po kayo, tama naman, no? Ako, isa rin ako sa naniniwala no na tunay na yung pinaglalaban. Kasi lahat nilalabanan nila, lahat ng presidente. Takan-taka po ako sa mga makakaliwa. Ito siguro panahon na para mag-isip kayo.
Ang gaganda na sinasabi nyo, tutol kayo sa corruption, tutol kayo sa mga human rights violations, tutol kayo sa lahat. Isa lang po ang hindi nyo tinutulan. Lahat ng presidente mula sa tatay, kay Marcos, tatay ni Marcos, Ferdinand Sr., hanggang kay Duterte, tinututulan nyo lahat ng ginagawa ng presidente. Isang presidente lang ang hindi nyo tinutulan, si BBM. Ang tanong, bakit? Hindi ko rin maintindihan eh. Consistent yan. Yang mga makakaliwa, makabayan, akbayan, lahat yan. Bayan muna, bayan, mga LPS, lahat po yan. Lahat ng gobyernong dumaan sa Pilipinas. Mula kay Marcos, hindi ko alam kung bago si Marcos kasi hindi pa ako tao noon eh. Mula kay Marcos hanggang kay Duterte. Lahat yan, rally dito, tutol dun. Isa lang po ang hindi nila tinututulan, si BBM lang. Magtataka kayo. Anti-Duterte pa rin sila sa panahon ni BBM. Nagsiship po yan eh. Yung lahat, kung sino presidente, doon sila nagsiship ng ano eh. Talagang grabe po ang galit nila sa mga Duterte na hindi na sila nag-ship. Ang kalaban ng kalaban namin ay kakampi namin. Yun yata yung bagay dyan sa mga yan. Anyways, yan no, naalala ko lang bigla kasi merong tax. Ang ginagawa daw po sa impeachment ay pre-planned sabotage. Sinasabotahe raw po. Alam nyo, dalawa lang po no? Ikaw ay pro-impeachment o anti-impeachment. Gusto mong ma-impeach, ikaw ay sa usapin po na impeachment, dalawa lang yung tao niyan. Pro-impeachment ka or anti-impeachment ka. Gusto mong matuloy ang impeachment o ayaw mong matuloy. Kung matuloy man, gusto mong ma-convict si BP Sara or ma-acquit. Dalawa lang po yan. Wala po dyan yung sinasabi ng tao na ano lang ako, yung neutral ako. Katarantaduhan yan. Wala na po neutral ngayon. Sa mga sumusubaybay sa politika, lahat ng mga columnists, mga media, nakasubaybayan lahat eh. Walang neutral sa inyo. Ganon din naman yung mga pro-Duterte. Ako lang kasi nagsasabi ng ganito eh. Ako lang po yung nagsasabi na walang neutral. Either pro-Duterte ka, pro-Sara ka o anti-Sara ka sa impeachment. Nakatarantaduhan yan. Siguro yung mga neutral, yung walang pakialam sa politika. Hindi po yun yung sinasabi ko. Etong mga kolumnista, etong lahat ng madadakdak sa media, etong lahat ng mga vlogger, lahat po ng political vlogger, dalawa lang po, anti-Sara ka o pro-Sara ka ngayon. Ngayon, kung hindi ka naman political vlogger, o kaya political vlogger ka, pero ang alam mo lang, mga kababayan, mga kabarangay, mga ganun-ganun lang kaya mo, wala ka talagang, kasi kulang ka sa kaalaman eh. Okay. Paano naging sabotahe yun? Katulad nito, sinasabi nitong isang kolumnista na sabotahe daw po yung pre-planned sabotage. Ang gagaling nila mag-coin ng mga pananalita, no? Pre-planned sabotage. Ang nangyari po, dinismiss. Nagbotohan sila. Wag na tayo magbulahan. Remand, return, dismiss po. Nagbotohan. Nanalo, dismiss, 18-5. Tapos. O kung hindi dismiss, nasa na ngayon? Usapan na lang, di ba? Pag wala na pong korte, dismiss na po. Ngayon, sasabihin nyo, tutuloy naman to sa 20th Congress. Sino may sabi? Nagpahayag na ba yung mga senador na itutuloy nila? Dismiss na yan dahil talo kayo noong nakaraang eleksyon. Ako nagsasabi ng totoo, yung ibang mga palabok lahat sila nagpapalabok. Ako nagsasabi ng totoo, yung pinagbotohan nila,
Dismiss ba to na may asukal o tuloy? Nanalo 18-5. Paano nyo itutuloy? Adjourn na nga. Tapos na ang laban. Matagal ko na sinasabi to. Nagulat lang ako, natambak. Meron ba sabotage na nagbotohan? Bugok talaga itong mga to. Yung sabotage, yung tinakbo yung tinakbo yung hindi makapag yung rostrum, di ba? O kung ano mo yung tawag doon sa kinaganon. Tinakbo mo yun, wala naganap na session. Yun ang sabotahe, wala naganap na session. Nagbotohan, sabotahe ba yun? Talo kayo. Yun ang ibig sabihin nun. Okay, punta na po tayo rito sa makabayang nakakabilib to sa princess, Princess Abante. Sabi na wala namang gagawin yung mga spokes nila kundi umatake ng umatake. Alam mo, Martin, hindi ka mag-improve. Hindi ka mahal, sabi. Hindi ka mahal ng tao. Okay. Sabi ni Princess Abante, mas mabuti para excuse me po, maganda i-quote natin kasi ini-English ng mga to. Ito po ang sinabi mas gugustuhin pa naming matawag na tambaloslos kaysa matawag na kawatan. Di ba? Di ba? Tinatawag silang sino yung tinatawag na tambaloslos? Si Martin, di ba? Mas mabuti pa raw tawagin na tambaloslos kaysa kawatan. Okay talaga no? Okay ka talaga, Princess. Pero bago natin palawigin yung mga paliwanag ni Princess, meron din sinabi to si Rowena Guanzon. Kaya maganda pantapat sa kanila talaga si Rowena Guanzon. Ito po sinabi ni Rowena Guanzon. Sinabi ni Princess, mas gustuin po naming matawag na tambaloslos kaysa matawag na kawatan dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Siguro hindi alam ni Princess Abante yung tambaloslos. Hindi siguro siya Bisaya. Kayo po ba mga taga-Bisaya? Ako kasi wala akong ideya kung gaano po kalala na tawagin kang tambaloslos. No? Kayo po ba sa Bisaya, yung mga nagsasalita po ng Bisaya, talaga po bang worse? Kasi in fairness, hindi Bisaya to si taga Maynila nga siya. Bakit mas gugustuhin mo pang tawaging tambaloslos? Talaga ba? Yung tambaloslos, lang yan? Parang duling lang ba yan? Parang katangian lang na komang ka lang, ganun lang ba talaga yung tambaloslos? Pag kayo ba sinabihan sa mga Bisaya ng tambaloslos, okay lang sa inyo yun? Walang sumasagot ng mga taga-Bisaya pero sige, mamaya magsasagutan yan. Ito po ang sagot ni Atty. Rowena Guanzon. Nag-explain ka pa be, yung amo mo ay pinagsamang tambaloslos nakawatan. Tama nga naman, di ba? Huwag mo sabihin na ay problema sa Princess Mas mabuti pa raw tawagin tambaloslos kaysa kawatan. Ang problema ng amo mo, parehong tinatawag na tambaloslos na kawatan pa, sabi ni Rowena Guanzon. Ayan talaga di ba? Okay, saan po to? No? Bakit po to? Kasi reaction to ni Princess sa sinasabi na yung lustay ng pera. Eto, sayang ang pinaggastusan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Inaaway naman po ako ni BP at parating sinasabi na palitan mo na kasi apelyido mo. Okay. So ang bintang po ni Amy Marcos, sayang yung bilyon-bilyong pera ng taong bayan inuubos sa ayuda at pamimili ng boto.
Tama po yun. Hindi naman po nila kinakaila yan, di ba? Ang laki po talaga ng budget. Ha? Ang laki po talaga ng budget sa ayuda. Nakita po natin yan. Bumabaha talaga ng ayuda. Palagay na natin. Ipagpalagay na hindi na ibulsa. Kasi po, kung talagang bumabaha ng ayuda, bakit talunan po yung namimigay ng ayuda? Halimbawa, dyan na lang sa Davao. Ang dami po namimigay. Pinananakot pa nga nila, di ba? Na pagka hindi sila nanalo, malamang wala ng ayuda. Ewan ko lang, yun yung dating mga Visayan translation kasi sa Bisaya sila nagsasalita eh. Totoo ba yun na sinabi ng mga kalaban ng Duterte na pag sila ay natalo, baka wala ng ayuda? Ibig sabihin, proud pa kayo na gumagastos ng ayuda. Pagpalagay na natin na napunta talaga sa tao, maganda ba yan? Kasi hindi ako naniniwala na napunta sa tao eh. Kung bumabaha ng ayuda at napunta talaga sa tao, baka nanalo yung mga kandidato. Kaso hindi eh. Okay. Isa pa, bakit sayang? Ano ba sagot ni Princess dyan? May resibo, may proseso, may diretsong patutunguhan. Hindi ito sinusubo sa personal bank account, sabi ni Princess. Ang pagtulong sa mahirap ay hindi kailanman dapat ikahiya. So, proud ka pa. Proud pa si Princess, inaamin niya na malaking budget ng Pilipinas na punta sa ayuda. Proud pa siya. Kung ang pagtulong sa nagugutom at may sakit ay kalokohan para sa ilan, mas gugustuhin pa naming matawag na tambaluslos. So, eto aminado yung spokesperson ng Kamara. Proud pa sila na namimigay sila na ayuda kasi pagtulong sa mahirap yun. Hindi dapat ikahiya yun. So, proud ka. Parang kay Duterte siguro yan na proud tayo sa war on drugs. Proud tayo sa build. Ganon siguro. Siya proud sa ayuda. Bakit pag yung tinatanong ko itong mga tao rito anong proyekto ni Marcos na proud kayo? Bakit wala nagsasabi na proud kami sa ayuda? Nakita niyo yung diferensya? No? Meron kang spokesperson na wala sa realidad. Yung mga tao na pumapasok dito, yung mga trolls, pag tinatanong ko, magbigay nga kayo ng isang proyekto na proud kayo. Walang bumabanggit ng ayuda eh. Kasi hindi po ka proud na mamigay lang ng ayuda. Una, tanong, napunta ba yan sa taong bayan? Ayan. Ito, basahin lang natin yung sinabi ni Petronilio. Hindi naman talaga napunta lahat ng ayuda, napunta sa totoong mahirap. Yung iba pa ulit-ulit lang na kamag-anak ng mga leader. Hindi nakita yan ng mga namimigay ng ayuda yung galing sa taas. Akala nila, buhusan natin ng ayuda yan. Nagkukwenta sila batay sa perang pinalabas nila. Nakarating ba sa tao yun o hindi? Yun na hindi alam. Maganda ba ang ayuda? Dahil nakakatulong sa mahirap. Maganda pong tumulong sa mahirap. Pero, eto yung pero Pag gobyerno ka ba, pag yan lang ang proyekto mo, maganda ba yan? Hindi. Bakit hindi? 'Di ba? Kung ikaw nasa national government, maganda ba kung ikaw po maraming pera, may mga kababayan na mahirap, okay yun, mamigay kayo ng ayuda. Pera mo yan Gusto mong pagginhawain kahit isang araw, 2 araw. Isang araw, 2 araw lang yan. Jollibee lang yan, di ba? Makabili makabili na cellphone, namumurahin. Okay na. Ubos na. Ganun ba ang treatment natin ng pagtulong? Hindi naman araw-araw may ayuda Araw-araw pero iba-ibang lugar. Bakit po? Kung ikaw nasa government, ang iniisip mo, yung pondo ng gobyerno
pangmatagalan, makakatulong sa tao? Magkikreate ba to ng trabaho? Uunlad ba ang Pilipinas? Makaka-attract ba to ng foreign investors? Wala pong pag-aaral na may yumaman na bansa dahil sa ayuda. Ikaw ang nagpapatakbo eh. Yung gobyerno nagpapatakbo ng pera ng bansa. Kung uubusin mo lang yan sa pagtulong, in the long run, mahirap pa rin yung tinutulungan mo. Hindi naman nila kinayayaman yan eh. Ang dami ng model, ang dami ng mayayamang bansa. Oh. Lahat ng mayayamang bansa, hindi sila yumaman dahil namigay taon-taon ng ayuda. Tama naman, katwiran yun. Masama bang tumulong sa mahirap? Hindi. Pero yung pera ba ng taong bayan, dapat ganun ang ginagamit nyo? Ganun ba ang gobyerno? At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.